Mag 3 AM na ng madaling araw nakauwi si Lisa. Ang bilis na ng tibok ng puso niya dahil baka hinihintay na siya ni Noel. Ilang beses na itong tumatawag sa kanya na hindi niya nasasagot dahil busy sila ni boss niya sa ginagawa nila. Marami na ring text message ito sa kanya. Dahan-dahang binuksan niya ang pinto ng bahay. "Oh Han, bakit sobrang late mo na? Kanina pa kita iniintay ah. Hindi ka man lang nagre-reply. O ano? Anong oras na ya?" "Love, sorry kasi sabi nung boss ko ipapahatid niya kami sa isang company van kaya naghintay pa kami sa office pagkatapos ng training." Nanginginig na pagsisinungaling ni Lisa. "Okay, sige. Magpahinga ka na pero sana sa susunod mag-text o tumawag ka man lang ha, honey." Malumanay pa rin si Noel. "Opo, love. Sorry talaga, love ha." Sabay binigyan ng mabilis na halik ang pisngi ng mister. Pagdating sa bahay, bumabalik ang mahinhing Lisa na mahiyain, simple at tahimik. Pero pag silang dalawa ng boss niya magkasama, nawawala ang Lisang yun. Si Noel, hindi niya kayang pagalitan ng asawa at mahal niya ito. May tiwala naman siya rito kahit ilang beses na itong umuwi ng gabi, tinatry niyang wag maghinala. Napapaisip nga lang siya minsan. Dati naman, hindi ginagabi ng uwi ang misis niya. Nitong mga nakalipas na 3 o 4 na buwan ay 2 o 3 beses na itong gabihin ng uwi sa isang linggo. At napapansin rin ni Noel na lagi itong pagod na pagod pagdating sa bahay. Diretso na ito lagi sa pagtulog. Hindi na kagaya ng dati na sabay pa silang manood ng TV bago matulog at nagkukwentuhan pa. Minsan ding may nagsabi sa kanyang kakilala sa subdivision na may nakita siyang naghahatid kay Lisa na nakakotse at lalaking matanda. Hindi rin yun pinansin ni Noel. Iniisip na lang niyang ka-office mate yun ni Lisa na nagmamalasakit lang dahil mahirap nga namang mag-commute pag gabi na. Tsaka matanda na yung lalaki sa kwento nung kakilala. Mahina na siguro yun sa isip ni Noel. Nagalit pa nga siya sa sarili at may unti siyang paghinala sa asawa. Sa kondo ni Mr. Namero, habang siya'y mag-isa, nag-iisip ang matanda na isama sa Palawan o sa isang malayong resort ang magandang empleyada. Gusto niyang ilang araw masolo at makasama si Lisa. Hindi na siya kontento na ilang oras lang niya na pagpaparausan sa motel o sa kondo niya si Lisa tuwing gabi. Sa office, sa loob ng private room ng boss, sinabihan ni Mr. Namero si Lisa ng kanyang balak. "Baby, nagpabook ako ng flight sa Palawan. Tayong 2 lang next week. Sigurado magugustuhan mo dun at mag-i-enjoy din tayong 2. Ang sabi ng matanda kay Lisa. "Ay teka honey, hindi ko sure kung papayagan ako ng mister ko." Masyado naman atang matagal love ang 1 week. Pag-aalala ni Lisa. Ngayon lang siya mapapahiwalay sa asawa ng ganong katagal pag nagkataon at nabigla siyang nakapagpabook na agad ng flight ang matanda nang hindi mo na siya kinonsulta tungkol dito. "Huwag kang mag-alala honey. Actually, 3 to 4 days lang yun. Uuwi tayo agad." "O ano baby?" Sabay himas sa kanyang mga braso. Nagiinit si Lisa. "Oh sige love, try kong magpaalam bukas din." "You are such good nice baby girl ko," sabi ni Namero sa kanya. "Not just a nice baby girl, but alam mo na, akin ka lang ha." Wika ni Namero. "Akin lang yung mga pinakaiingatan mo." Sabay gabig sa kanya ng matanda at pinugbog siya ng halik sa pisngi at batok. "Yes love, iyong-iyo lang to." Mabilis na pagsang-ayon ni Lisa. Kilala na ni Lisa ang matanda. Hindi lang siya makasagot agad. Bibitinin lang siya nito. Pinatalikod siya ni Namero sa table office. Siguradong walang makakakita sa gagawin niya sa magandang empleyada at nilock niya ang pinto at sarado ang mga blinds ng bintana. Hindi na nga nag-aksaya ng oras si Mr. Namero at agad nang ginawa ang bagay na yun. Tinanggal niya ang sagabal ni Lisa at heto namang si Lisa, walang makikitang pagtutol. Gustong gusto rin ang ginagawa ni Mr. Namero. Kaya naman, madaling-madali itong si Mr. Namero. Hindi na magawang pigilan ni Lisa ang kanyang ingay sa lalamunan
Nang magsimula na si Mr. Namero, talaga namang napapapikit at napapakapit sa table dahil sa tindi ng sensasyong nararamdaman ng mga oras na yun. At hito namang si Mr. Namero, talagang enjoy na enjoy habang ginagawa nila yun. Dahil sa parehas na sabik at uhaw, mabilis nilang narating ang dulo. Lupaypay at pawisan na matapos. 15 minutos din ang kanilang na-consume bago nila natapos gawin ang mga bagay na yun, bago nila mapag-isa ang kanilang mga katawan. Isang gabi ay may gathering at inuman sa mansyon ng isa sa mga kasosyo sa negosyo ni Mr. Namero. Maraming mga bisita, puro mga businessman at mga asawa nitong mga ito. "Kamusta na kumpadre? Kamusta ang pamilya mo sa States?" Sabi sa kanya ng kumparing si Mr. Gonzales. Mas bata sa kanya ng unti ang kumpadre sa edad at mas matikas tignan, pero parehas lang silang mukhang matanda na tunay na edad ang itsura. Unti-unti na ring numinipis ang buhok nito sa ulo. May-ari din ito ng isang malaking negosyo tulad niya. Mas mayaman pa nga ito sa kanya. "Well pare, okay naman sila. Baka next year na sila mag-vacation dito sa Pinas." Sagot naman ni Mr. Namero, in which gustong-gusto mo naman kumpadre dahil libre ka dito sa Pinas. Biro sa kanya ni Mr. Gonzales. "Kilala mo naman ako pare. Nagmana lang naman ako sa'yo." Sagot naman ni Mr. Namero, "Kumpadre, meron akong bagong GF ngayon. Batang-bata't palaban pare." Pagyayabang ni Mr. Gonzales. May binuksang video sa cellphone si Mr. Gonzales. Pinanood nila ang isang sexy at magandang babae. Habang katabi ni Mr. Gonzales, "How's that kumpare? Siguradong inggit ka sa bago kong GF?" Pag-iinggit ni Mr. Gonzales sa kumpare. Nagulat si Mr. Namero na may kinuhanan itong video, pero hindi siya naiinggit. Higit namang mas maganda pa rin si Lisa niya kaysa sa babaeng pinakita ni Mr. Gonzales. Ikaw, pakita mo nga yung bago mo. Wala ka bang bagong kabit ngayon kumpare? Yan lang ba yung pinagmamalaki mo pare?" Tanong ni Mr. Namero. Binuksan ni Mr. Namero ang cellphone niya at pinakita ang mga napakaseksing kuha ni Lisa. "Oh wow, beautiful. Ganda niyan pare ah. Yun ang mga type ko eh. Yung mga mukhang maamo na nakakainit yung katawan pare." Ang sabi ni Mr. Gonzales, lahat ng picture ni Lisa, isa-isang hayok na tinignan ni Mr. Gonzales. Ibang klase ang ganda ng maamong mukha ng bagong GF ni kumpare. Maamo pero may init na parang laging nangaakit. "You beat me on this one pare. San mo nakilala to? May kapatid pa ba to? Pakilala mo naman sa akin kumpadre." Pangungulit ni Mr. Gonzales. "Hindi ako papatalo sa iyo kumpadre. Si Mr. Namero naman. Or I have a proposal kumpadre. Share mo naman sa akin yan. O gusto mo, swap na lang ulit tayo ng girlfriends." Pangungulit ni Mr. Gonzales. Hindi agad nakasagot si Mr. Namero. Iba si Lisa sa mga naging babae niya. Parang ayaw niya itong i-share. Gusto niya, siya lamang ang gagamit dito. "What do you say kumpadre? Swap tayo, yung gaya ng ginagawa natin noon kina Grace at Ana. Diba? Gustong gusto mo nun pre? Just like old times." Si Mr. Gonzales pa rin. Si Grace ay GF ni Mr. Namero noon at si Ana kay Mr. Gonzales. Mga 1 taon na ang nakararaan. Nag-swap sila sa dalawang babae at sabay nilang inangkin sa isang kwarto habang pinapanood ang isa't isa. Kilala niya ang kumpare. Pag may natipuhan itong babae, gagawin ng lahat matikman lamang ito hanggang pagsawaan. Parehas niya lamang itong mahilig pagdating sa magagandang babae. "Sure, I will send you a message if we can do it, okay pare?" Pangako ni Mr. Namero. "Okay pare, as soon as possible ha." Ang hot niyan bago mong chicks kumpadre. "Can't wait na." Wika ni Mr. Gonzales. "Anong swap yung naririnig ko sa inyo mga pare? Wife swap ba yan?" Galing sa isang tisoy na matanda, si Mr. Braganza, isang mayamang negosyante rin sa province ng Cebu
at may lahing Spanish. Mas matangkad sa kanilang dalawa. Kumpadre rin niya ito katulad ni Mr. Gonzales. Dre, bakit hindi niyo ako sinasama dyan sa usapang wife swap niyo? Magtatampo na ako sa inyo niyan. Ang sabi nito sa kanila. Kinuha nito ang cellphone at pinakita sa dalawang isang tisay na babae na nasa picture. Para itong half Spanish Brazilian, half Pilipina. Gorgeous. Gusto ko rin niya makasama, kumpadre. Wika ni Mr. Gonzales. Pare, wife ni kumpadre Braganza yan. Pagpapaalala ni Mr. Namero sa kaibigan. Really, kumpadre? Nagulat si Mr. Gonzales. Mas malupit ka pa sa amin ni kumpadring Namero ah. Kami yung mga kabit lang namin ang sinishare namin. Ikaw yung mismong wife mo. Wika ni Mr. Gonzales. Yes mga kumpadre. Game yung misis ko. Hindi kayo magsisisi. Tara, schedule natin yung swap tulad ng dati. Si Mr. Braganza naman. How about it, Mr. Estrega Namero? Tanong naman ito sa kanya. Okay mga kumpadre, schedule natin. I can't wait. Napasagot na lamang si Mr. Namero. Kailangan din sa business ang maraming kaibigang negosyante, katulad niya, para patuloy ang paglaki ng negosyo. Samantala, sa isang kwarto ng isang motel sa Cubao. Sabi mo ibabalik mo sa akin ang video. Pinagbibigyan ko na kayo. Walang yaka, Mang Jay. Si Beth pala ang magandang dalaga, ka-office mate ni Lisa. Nakasandal siya sa mga unan at binivideo siya ng matandang janitor. Zinumpa nito ang video cam sa mga bagay na iyon sa kanya. Yan, ganyan, huwag ka munang kikilos. Kakainit kay. Ang sabi ng janitor. 4 months ago, nung nag-outing sila, kapwa na sobrahan silang dalawa ni Nina sa alak. Kainuman nila noon si Mang Jay at Berto, ang company driver. Kapwa sila nakatulog ni Nina sa kani-kanila mga upuan sa kalasingan. Si Mang Jay ang nag-alalay at nagpapasok sa kanya sa kwarto niya. Pero hindi niya alam, binibidyo na pala siya nito na natutulog at lasing. Makalipas ang ilang araw nung outing nila, tinawag siya ni Mang Jay at kinausap sa may locker room. Nashock siya sa pinakitang video ng matanda sa cellphone nito. May magandang dalaga na nakahiga sa kama. Nang pumunta ang video sa mukha ng babae ay siya pala yun. Wala siyang mga sagabal. Iba't ibang anggulo ang kuha niya sa video. Matagal ito. Ilang minuto na ang nakalipas pero hindi pa rin ito tapos. Mang Jay, ano yan? Baka may makakita, itago mo. Wika ni Beth at namutla. Maganda ba, iha? Nakangising sabi ng janitor. Ilang beses ko na rin niyang talagang tinititigan eh. Alam mo, Beth, matagal na kitang crush. Alam mo na siguro yung ibig sabihin nito. Ang sabi ng matanda sa kanya. Hindi agad nakasagot si Beth. Nanginginig siya at hindi makapag-isip ng maayos. Hinawakan siya ng matanda sa braso at hinimas-himas. Ganito, iha. Ibibigay ko sa iyo ang video na to pag pinagbigyan mo ko. Pagbigyan mo lang ako ng 1 beses lang para hindi kumalat ang videong to. Pag-propose ni Mang Jay sa kanya. Hindi pa rin nakasagot si Beth. Kumalat? Pag-iisip ni Beth. Pagkamulat to, malaking kakahiyan to para sa kanya. Baka mapanood pa ito ng mga kakilala niya, mga kapamilya at kamag-anak. Nakakahiya. Malalim ang pag-iisip ni Beth. Sa itsura pa lang ng matanda, nandidiri siya sa maaaring mangyari. Payat si Mang Jay, pero matigas ang pangangatawan. Maitim pa ito sa palaging nabibilad sa araw. Higit sa lahat, ay may kapangitan ito. Alam niyang mga 50 anyos na rin ito. Matagal na itong janitor sa kumpanya at akala niya mabait naman. Hindi niya akalaing mabibiktima siya ng blackmail nito. Ngayong itsura nito ay isang demonyong padila-dila pa habang lumuluwa ang matataas baba. Hindi niya malubos maisip na mangyayari ito sa kanya. Nagtatrabaho naman siya ng maayos para makatulong sa kanyang mga magulang at kapatid. Hindi na nga siya uli nag-BF para makapag-concentrate sa trabaho at balak din niyang mag-abroad balang araw. Sagot, ikakalat ko talaga to sa internet. Pagbabanta pa ng matanda.
Opo Mang Jay, pagbibigyan ko naman po kayo. Basta promise niyo po sa akin isang beses lang ha. Pagmamakaawa ng dalaga. Pangako iha, isa lang. Ibabalik ko sa ito. Sagot sa kanya ni Mang Jay. Sabado ng umaga nang makalipas ang ilang araw na pinakita sa kanya ni Mang Jay ang video, walang pasok sila kapwa ni Mang Jay tuwing Sabado at Linggo. Nag-aabang siya sa isang mall. Pagkaganda-ganda ni Beth, suot ang isang black t-shirt at hapit na maong pants. Mapagkakamalan mo pa rin itong isa sa mga estudyante ng college sa University Belt na nandun din sa mall at namamasyal. Hindi siya komportable at wala siyang nakalagay sa kanya mga loob. Ngayon lang siya nakapagsuot ng ganito. Utos ito sa kanya ng matanda. Hindi tuloy siya mapakali at baka may makahalatang tao. Dumating ang matandang buhong. Malayo pa lang, abot na ang ngiti nito sa tenga. O paano iha? Halika na't nang makarami-rami naman ako sa'yo. Sabayakbay nito sa kanya. Aalisin sana niya ang kamay ng matanda nang binalaan siya nito. Oops, basta mabait ka lang at susundin mo lahat ng gusto ko, ibabalik ko sa'yo yun. Pag hindi, alam mo na ang mangyayari. Pananakot nito sa kanya. Sa taxi, kala mo'y magsyota sila sa paakbay sa kanya ng matanda. Pasilip-silip din ng taxi driver sa mga pasahero niya. Hinahalik-halikan ng maitim na matanda sa pisngi yung maputing dalaga. Hindi lubos maisip ng taxi driver kung paano pinatulan ng magandang dalaga yung matanda. Mga kabataan nga naman ngayon. Sabi na lamang ng taxi driver sa sarili. Ipinasok ng taxi driver sa taxi room ng motel ang kotse. Nung una, hindi talaga makapaniwala ang taxi driver kung saan nagpahatid ang dalawa. Nagmamadaling binayaran ni Mang Jay ang taxi driver. Salamat sir. Wika ng driver. Nagmamadaling nag-check-in ang dalawa. Lalo na si Mang Jay at kanina pa siya gigil na gigil kay Beth. Kanina pa sa taxi, sasabog na ata ang puso niya at halos hindi niya na makayanan. Sa loob ng kwarto ng motel, Mang Jay, pwede ho ba maligo po muna kayo't mag-toothbrush? Pakiusap ng dalaga sa matanda. Ha? Anong, bakit? Mabaho ba ako ha? Pagtataka ni Mang Jay. Pero sumunod din ang matanda at pumasok sa CR. Paglabas ng matanda, nakatapi na lamang ito ng tuwalya at medyo basa pa. O yan, pinagbigyan na kita ha. Bakit hindi ka pa naghahanda dyan? Wika ni Mang Jay. O siya, dun ka na sa CR magtanggal, bilis. Utos sa kanya ng matanda. Agad namang sumunod si Beth. Habang nasa loob ng CR si Beth, may inayos ang matandang janitor sa isang madilim-dilim na sulok ng kwarto ng motel. Chinek niya itong maigi at malinaw ang kuha ng buong kama. Siyang labas naman ni Beth galing banyo. Nakatapi ang buong katawan nito ng tuwalya. Anak ng ano ba yan, Beth? Tanggalin mo nga yan. Gusto ko makita yan eh. Utos ni Mang Jay kay Beth. Napilitang sumunod si Beth. Luwa naman ang mata ng matanda. Hanep ka talaga, Beth. Agad niyang nilapitan si Beth. Hinawakan ng mga braso nito at pinakatitigan sa mga mata. Unti-unti, lumapat ang labi niya sa malambot na labi ni Beth. Talaga namang mapusok ang ipinagkaloob niyang halik dito. Direng-diri naman si Beth, pero nakuha niyang tumugon dahil nga sa pangbablackmail sa kanya ni Mang Janitor. Matapos ang ilang minuto nilang paghahalikan, ay agad na ngang iginiya ni Mang Janitor si Beth patungong kama. Pinahiga niya ito at muli ay pinakatitigan ng buong katawan. Unti-unti, tumabi siya kay Beth. Niyakap niya ito at dinama ang napakainit at lambot ng katawan nito. Talaga namang mababaliw si Mang Jay dito kay Beth dahil sa kagandahan at kaseksihan. Nang iangat ang mukha niya, nakapikit si Beth. Tila siguro ayaw makita ang mukha niya. Nang agad-agad, siniil niya ang labi ni Beth. Tumugon naman si Beth sa halik niyang yun. Nang matapos, agad niyang pinasaya ang mga bagay na iyon kay Beth.
Inuna niya ang nasa taas at maya-maya ay napunta na nga siya doon sa kanyang pinakapuntirya. Doon na nagsimulang mabaliw si Beth. Kusa niya nang ipinagkakaloob ang bagay na iyon kay Mang Jay. Para nang wala siyang pagtutol dahil na rin sa kanyang tinatamasa ng mga oras na yun. Talagang para na siyang mababaliw. Nakukuha ring tumirik ng kanyang mga mata sa ginagawa ni Mang Jay at ang kanyang mga kamay ay napiling kumapit sa bedsheet ng kama. Nang matapos si Mang Jay na pasiyahin ang mga bagay na yun sa kanya, agad na nga itong pumuesto upang sumabak sa laban. Napapikit pa nga si Beth nang maramdaman ang bagay na iyon kay Mang Jay. Talagang buwisit na buwisit siya sa Mang Janitor na to, pero wala naman siyang magagawa dahil kapakanan niya ang nakasalalay dito. Nakakahiya naman kung mailalabas ang kanyang video. Kaya naman, hinayaan niyang magpakasasa ang matanda. Pero, nang hindi nagtagal, nagustuhan na niya rin dahil na rin siguro sa dulot ng ginagawa nito. Huwag kang mag-alala, iha. Pananagutan ko yan. Pakakasalan pa nga kita eh. Ang sabi ng matanda nang sila ay matapos. Ano kayo, sinuswerte? Umalis na nga kayo dyan sa tabi ko. Okay, sige, eto na. At unti-unti na ngang umalis ang matanda. Yung pangako mo, Mang Jay, asa na yung video na ibibigay mo sa akin? Paalala ni Beth. Sige, mamaya nandyan sa bag ko. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko sa iyo yung pag-check out natin. Tandaan mo, hindi pa tayo tapos. Umpisa lang yan. Marami pa tayong gagawin, iha. Hindi ko ba sinabi sa'yo na 12 hours yung pinreserve ko? Nanlumo si Beth pero okay na rin sa kanya. Basta makuha niya lang yung video. Kung hindi, siguradong malaking kahihiyan yun para sa kanya at sa pamilya niya.